Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pansinin po natin yung mga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Sabi niya, kung maghahandog ka at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, sabi niya, iwanan mo muna yung iyong handog. Makipagkasundo ka muna. Hindi sinabi ni Jesus na kung may sama ka ng loob sa iyong kapwa. Ang sabi ni Jesus, kung maghahandog ka at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapwa. Sabi niya, if you are to bring your gift to the altar and recall that your brother has anything against you. Hindi niya sinabing, and you recall that you have anything against your brother. Mahalaga pong pansinin ito.
Mahalaga pong itanong natin sa ating sarili paulit-ulit, araw-araw, sa bawat sandali, mayroon ba akong nasaktan? Mayroon ba akong naargabyado? Mayroon bang sumama ang loob sa akin? Kasi ang mas madalas na pinapansin natin, nasaktan ako, naargabyado ako, may nakasakit sa akin. Mas madalas po, ang focus ng ating atensyon ay yung sama ng loob natin. Yun lang ang inaatupag natin. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus, unahin nating tanungin, mayroon ba akong nasaktan? Mayroon ba akong naargabyado? At sapat na ito para huminto, tumigil sandali, alalahanin yung mga pagkakataon na nakasakit tayo ng ating kapwa. Lapitan siya, makipagkasundo, at saka lamang tayo makipagtuos sa Diyos sa panalangin at pagsamba. Napakadali kasing alalahanin natin, tandaan at hindi malimutan yung atraso ng iba sa atin. Ngunit ang bagal naman nating maramdaman, alalahanin at makita at aminin, tayo nakakasakit, tayo nagkukulang, tayo nakakaargabyado sa iba. Kapag tayo yung nagkamali at nakasakit, ang bilis nating magpalusot. Sasabihin natin, sorry, tao lang, nagkakamali. O kaya sasabihin natin, nauna naman siya. Siya naman ang nauna. Pero kapag tayo ang nasaktan, hala, naghahalo ka agad ang balat sa tinalupan. Pinapalagpas natin yung mga pagkukulang natin, ang dali nating isantabi yung mga pagkakataong nakasakit tayo, pero pinalalaki natin yung pagkukulang at pagkakamali ng iba. At hanggang hindi po natin ito bibigyan ng pansin, wala tayong pinagkaiba sa mga eskriba at sa mga pariseyo. Mga kapatid, makapaghihintay po ang Panginoon sa pag-aalay natin ng panalangin at handog. Pero hindi na siguro makapaghihintay yung kapatid nating lumuluha dahil nasaktan natin sila. Huwag po tayong ulianin at makakalimutin. Huwag po tayong maging manhid tulad ng mga eskriba at mga pariseyo. My dear brothers and sisters, our offering can wait. Our hurting brothers and sisters cannot. Let us not be slow to remember and quick to forget. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.